Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa umaga na to, babasahin natin yung maiksing tanong mula kay Miss S. Sabi niya, paano ko ba mapipigilan ang emosyon ko? Lagi na lang akong nasasaktan. Bago tayo syempre pumunta doon sa mismo mga specific tips natin, mahalaga na maintindihan muna natin kung ano nga ba yung emosyon. Kasi very interesting, di ba? Yung tanong niya, paano pigilan ng emosyon? Posible ba yun? Diba, kasi imposible siyang mangyari dahil tayo talaga, bahagi yan ng karanasan natin bilang tao. Ang emosyon ay natural na reaction ng ating utak or ng isip at saka ng ating damdamin or ng ating katawan. Dahil merong mga nangyayari sa paligid natin. So para siyang signal light, no? Or signal na nagsasabi sa atin na, uy, kailangan na natin pansinin to. Uy, may nangyari. So kasama dito syempre sa mga emotions na to, yung saya, yung lungkot, pwede rin yung galit, pwede rin yung takot, even yung disgust, di ba? Lahat ng yan ay bahagi ng dapat nating maramdaman bilang tao kasi signal siya. Mahalaga siyang impormasyon para malaman natin kung ano yung gagawin natin at ano din yung direksyon na tatahakin natin kapag nangyari itong mga bagay na to sa atin. Ngayon, kapag pipigilan, anong pwedeng mangyari sa atin? So sa mga pag-aaral, may short-term benefit yon. Kasi kahit papaano makakapag-function tayo. Pero kasi kapag lagi natin pinipigilan yon, ang tendency ay nakaka-apekto din siya sa atin sa long term. So actually, instead of suppression, maganda na eventually ang ginagawa natin ay yung tinatawag na emotion regulation. Hindi totally pinipigilan, nire-regulate lang, pinapababa kung hindi kailangan, itinataas kapag kailangan siya, depende sa sitwasyon. So, feeling ko, instead of asking paano pigilan ng emosyon, baka magandang question natin ngayon, paano natin to i-regulate? Paano natin siya i-manage? So, ito yung mga tatlong paraan na po pwede ninyong matutunan. So, name it to manage it. So, ano ibig sabihin nun? Kapag nalulungkot ka, nararamdaman mo yon, importante na ma-recognize mo or kilalanin mo sa sarili mo na nalulungkot ako. Hindi ako okay, nakakagalit ito. Pero syempre, di ba, sa mga sitwasyon, kapag kunwari may kausap ka, nakakagalit kunwari yung ginawa sa'yo, paano mo sasabihin sa kanya yun na hindi naman totally offensive sa kanya? Pwede mong pangalanan yung sitwasyon, pero hindi yung tao na yun. Pangalawa, importante din yung body reset. Di ba nga kapag gumagamit tayo ng cellphone, tapos sobra-sobra yung paggamit natin ng cellphone, ang dami naka-open ng mga programs dyan, umiinit siya, tapos eventually parang nagsa-stop or parang nag-hang siya. Ganun din sa katawan natin, di ba? Parang pagtagal, pwede rin tayong sumabog sa inis, sa galit, sa frustration, etc. So para maiwasan yon, importante yung tinatawag na body reset. At yung pinakahuli natin, importante syempre na meron tayong creative and safe outlets. Ayan, so sabi ko, safe outlets. Ibig sabihin, normal na magalit ka, mainis ka, pero dapat safe yung outlet. Kapag nagagalit ka, pwede mo siyang i-express sa paraan na safe. Ano kaya yun, no? Na pwede mong mailabas yung galit mo na safe. Kasi ako, personally, sinusulat ko siya. So may times, nagsusulat din ako ng poems. May times, nagsusulat ako ng essay, ganyan. Pero syempre, hindi ko napapublish kasi akin lang siya. So with that, maraming salamat sa pagsisend ng question. Kung meron din kayong similar na tanong, pwede kayong mag-send ng mga questions ninyo na mababasa ninyo sa ibaba ng screen. So this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, at maraming salamat.